Good afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko last Sunday pa is the importance of forgiving others. Bakit nga bang mahalaga tayong magpatawad? Sa Matthew 6 verse 12, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Dito sa the parable of the unforgiving servants, sinabi ni Peter, Lord, ilang beses ba dapat tayong magpatawad? At sinabi ng Panginoong Jesucristo, 70 times 7. So, 490 times tayong dapat magpatawad. Kaya dito, pwede nyo itong aralin at basahin sa Matthew 18, verse 21 to 35. Therefore, sa verse 23, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle account with his servant. Sa verse 24, and when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owned him 10,000 talent. At ibubuod ko na lang. Ang king, may pagkakautang sa kanya ang servant. At dahil compassionate itong king at naawa sa servant na to na may utang sa kanya, pinatawad niya. Pero itong servant, after niyang kapapatawad pa lang, meron pala siyang kapwa niya servant na may utang sa kanya at hindi niya ito mapatawad. At may nakakita sa kanila at sinabi sa hari ang ginawa nitong servant na to, nakakapatawad niya pa lang. Sa verse 32, sinabi ng hari sa kanya, then his master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgive you all the debt because you begged me. Unang-una, kapag ayaw mo mapatawad, ikaw ay isang wicked. At sa ibang term, isa kang evil pag ayaw mong magpatawad. And sa verse 33, should you not also have compassion on your fellow servant, just as had pity on you? Sa verse 34, and his master was angry and delivered him to the torturers. Unang-una, yung master is angry kapag ayaw mong magpatawad. At i-deliver ka sa torturers until he should pay all that was due to him. Sa verse 35, so my heavenly Father also will do to you if each of you promises that not forgive his brother his trespasses. Kung ano lang yung measure na pagpapatawad na ibinigay mo, iyon lang din ang babalik sa'yo. What you reap, it's what you sow. Kaya dito, paano nga ba magpatawad? So, merong 6 na sinabi yung pastor ko dito na pwede nyo namang sundin kung gusto nyo naman. Number 1, recognize. Ito kasi ang pinaka-problema sa atin kung bakit hindi tayo makapagpatawad. Hindi natin na-determine na naiipon na pala sa puso natin ang sama ng loob. Hindi natin siya ma-recognize na lagi tayong, ay okay lang. Hindi natin dinidil in a day, tumatagal siya in a month, in a years, dahil itong mga taong, mga may pagkakasala sa atin, ito yung mga mahal natin sa buhay kasi hindi naman tayo masasaktan ng mga hindi natin close. Ang makakasakit lang sa atin ay yung mga taong mahal natin sa buhay. I-recognize mo na, ay oo nga pala, nasaktan pala ako. Para ma-deal mo na, para mahingi mo na ng tawad. And number 2, submit to God. Kung ano ang sinabi ng Lord, kailangan mag-submit tayo. Kung tayo ay nasa kingdom ng Lord at nireceive natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Lord and Savior, kailangan natin mag-submit sa Kanya na kailangan natin magpatawad. So ako, in my perspective sa pagpapatawad, dahil ayoko ng offense sa puso ko, dahil may freedom ako kapag nagpatawad ako. Number 1, hindi nakikinig ang Lord sa panalangin natin pag may offense tayo. At number 2, hindi tayo malaya kapag hindi tayo nagpatawad. In my opinion In my opinion ko na to And number 3, gusto kong mapasaya ang Lord. Sa bawat decision making ko, I want God to be happy sa mga decision ko. Gusto ko siyang ma-proud. Kahit alam kong I'm the righteousness of God in Christ, kahit alam ko kahit anong gawin ko, mapaproud siya dahil anak niya ako. Gusto ko lang siya mapasaya na okay, dito sa level na to si Ann kasi ganun po kasi yun, level. Dahil tao lang tayo, nagkakasala tayo, but God is very gracious, very compassionate, na naghihintay siya hanggang matuto tayo. Dito sa level na to, kaya na ni Ann magpatawad. Dito sa level na to, kaya na ni Ann, level lang kung hanggang saan tayong pagpapatawad
Kaya, habang nabubuhay tayo, tinuturuan tayo ng Lord everyday. Kasi ang sanctification kasi everyday yan na paglakad sa banal na Espiritu. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Pero doesn't mean na kapag nagkasala tayo, hindi na tayo mahal ng Lord. Wrong na yon. Mahal niya tayo at walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Hesukristo. Bayad ng ating kasalanan at malaya na tayo. So, kapag nagkasala tayo, lapit lang tayo kagad sa Diyos. Mag-submit lang tayo agad sa Kanya na, Lord, okay, kahit hindi ko naiintindihan ang sitwasyon na to, magpapatawad ako. Kasi maraming panahon, maraming times na hindi talaga maintindihan. Kasi kapag nasaktan ka, ang unang iisipin mo is iniisip mo na yung tao ng masama eh. Yun na yun eh. Yun yung sa word eh. Ito na yung nasa word eh. Pero kung lalawakan mo pa yung pag-iisip mo at titignan mo na may unseen realm, titignan mo na may heaven, isipin mo, ay okay, kung anong sinabi ng Lord, sunod tayo, mag-submit tayo. Kasi ito yung makakabuti para sa atin. Alam mo, napaka-bless nga natin eh. Kasi alam mo kung bakit? May Diyos tayo na gagabay sa atin. Paano kaya kung walang Lord na magsasabi kung anong gagawin natin? Paano kaya kung walang Bible tayong mababasa? Walang mga rules, walang regulations. So, walang ano yung buhay, walang saysay. So, number 3, decide. Ang pagpapatawad is decision at hindi to emosyon. No, kailangan mo mag-decide na, okay, nagpapatawad na ako. Kasi para din sa yun, para makalaya ka. And number 4, declare. Pinapatawad ko ng nanay ko, pinapatawad ko ng tatay ko, pinapatawad ko na ang mga mahal ko sa buhay, ang mga kaibigan ko, pinapatawad ko na why? The power in life and death is nasa bibig. The moment na kino-confess mo yan, magmamanifest yan. At magigising ka na lang isang araw, ay, nakapagpatawad na pala ako. And number 5, stand strong. Kailangan manindigan tayo at kailangan talaga is malakas yung loob natin sa pagpapatawad. Kasi mahirap talaga magpatawad. Yun talaga yung totoo. Kasi kaya nga dinil to sa Bible eh. Ibig sabihin, isa to sa pinakamahirap ang pagpatawad. Pero sa biyaya ng Lord, at dahil mahal natin ang Lord, susunod tayo kung anong sabi niya. At number 6, pray and bless. Pag napatawad mo na ang mga tao na to, i-pray mo sila at i-bless mo sila. Kasi what you sow is what you reap. At sinasabi sa akin ngayon ng banal na Espiritu, remember yung babaeng nangangalunya na dinala sa Panginoong Hesukristo. No? Sabi, sige, kung sino yung unang magtapon ng bato dyan sa babae, sabi ng Lord, sino ang walang kasalanan, bumato. Kaya kailangan magpatawad tayo. Kasi lahat tayo nagkakasala. Darating at darating ang panahon na magkakasala tayo. Pero ang pinaka-importante, ano bang laman ng puso natin? Nagpapatawad ba tayo pag may taong nagkasala sa atin? Kasi darating at darating ang panahon na magkakasala po tayo. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, tutulungan niya tayo sa bawat ipagagawa niya. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone!